Hindi pa rin makapaniwala si Elena sa mga narinig nila sa simbahan. Habang naglalakad silang pauwi ni Miguel, tahimik ang paligid, pero punong-puno ng damdamin ang pagitan nila. Parang may nag-uugnay sa atin, ani Miguel, habang nakatingin sa pendant na dala ni Elena. Bakit kaya tayo ang nakahanap ng sulat, ng pendant, ng boses? Napatingin si Elena sa kanya. Siguro, kasi tayo ang handang makinig. Hindi lahat ng tao marunong makinig sa mga hindi na naririnig. Hindi na nila kailangan ng maraming salita. Mula sa sandaling iyon, may bagong tahimik na koneksyon na nabuo sa pagitan nila. Hindi ito padalos-dalos, mabagal, maingat, pero totoo. Kinabukasan, bumalik sila sa bahay ni Elena para ipagpatuloy ang pagsusulat ng kwento. Ngunit isang lumang kahon ang biglang napansin ni Miguel sa lumang bowl sa ilalim ng mesa, tila hindi pa nabubuksan. Binuksan nila ito, at laking gulat nila nang makakita ng isang kumpol ng mga sulat. Isa roon, may kakaibang lagda, R. Hindi ito galing kay Andres, bulong ni Elena. Sino kaya si? Binasa nila ang liham. Hindi ito mapagmahal. Sa halip, puno ito ng pangamba. Elvira, hindi mo naiintindihan ang panganib. Hindi siya ang para sa'yo. May mga taong hindi papayag. Nakikiusap ako, lumayo ka na habang may panahon. Napatingin si Miguel kay Elena. Baka ito ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang pag-iibigan nila. Baka may pumihil talaga, at itong, na to, baka siya ang dahilan. Tila biglang nabuksan ang mas masalimuot na bahagi ng kwento. Hindi na lang ito tungkol sa pag-ibig. Isa na rin itong kwento ng takot, hadlang, at lihim. At habang lalong lumalalim ang misteryo, lalong lumalapit sa isa't isa sina Elena at Miguel. Unti-unti nang nahuhulog ang loob nila sa isa't isa hindi dahil lang sa mga lihim ng nakaraan, kundi sa paraan nilang alagaan at damhin ang kasalukuyan. Hindi natin kailangang hulaan kung sino si, biglang sambit ni Miguel habang hawak ang sulat. Alam ko kung sino ang pwedeng makapagsabi. Napatingin si Elena. Sino? Si Lola Felisa. Makalipas ang ilang minuto, naroon na sila sa bakuran ni Lola Felisa. Tahimik ang matanda, tila ba matagal nang hinihintay ang sandaling iyon. Pinagmasdan niya ang pendant sa leeg ni Elena, at ang sulat na bitbit nila. Mahina niyang sambit, si Rosario. Kapatid ni Elvira, mas matanda sa kanya, mapagmatsyag, at takot sa gulo. Siya ang tumutol sa relasyon nina Elvira at Andres. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. May tinatago ang pamilya nila noon, mga lihim na hindi kayang tanggapin ng marami. Napayuko si Elena. Hindi ba niya naiintindihan na mahal ni Elvira si Andres? Naunawaan niya iyon, sagot ni Lola Felisa. Pero minsan, kahit ang pag-ibig ay hindi sapat na sandata laban sa takot. Tahimik na napuno ng hangin ang paligid. Maging si Miguel ay tila nilamon ng bigat ng nakaraan. Pero may dapat kayong malaman, patuloy ni Lola. Hindi sa inyo natatapos ang kwento. Sa inyo ito magpapatuloy, kung kayo'y handang magmahal ng buong buo, nang walang pag-aalinlangan. Sa pag-uwi nila, dala-dala ni Elena ang bigat ng nalaman. Ngunit sa halip na humiwalay, mas lalo siyang napalapit kay Miguel. Sa kalmadong gabi, habang nagpapahinga sila sa lumang balkonahe, lumingon si Elena. Natakot si Rosario noon, pero hindi ko gustong maneg ang takot ngayon, bulong niya. Napatingin si Miguel. Dahan-dahan siyang lumapit. Elena, alam kong hindi ito madali. Pero kung ako ang tatanungin, handa akong mahalin ka. Hindi bilang bahagi ng kwento ni Elvira, kundi bilang ikaw. Ikaw na makakasama ko sa panibagong kwento. Walang salitang binitiwan si Elena. Ngunit ang kanyang tingin ay sapat na. Ang mga mata niyang nangangislap sa ilalim ng liwanag ng buwan ay nagsasabing pareho silang handa nang magmahal, kahit may anino ng nakaraan. At sa gabing iyon, ang unang halik ay dumaan gaya ng hangin, banayad, malambing,
at punong-puno ng pangako. Ang gabi bumaba na ng dahan-dahan, kasabay ng malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa mga pisngi ni Elena habang nakaupo sila ni Miguel sa lumang balkonahe ng bahay. Tahimik ang paligid, tila pati ang kalangitan ay nakikiramdam. Hindi ko inakala na darating ako sa puntong ito, mahinang sambit ni Elena. Na muling titibok ang puso ko, na may darating na taong mararamdaman kung ligtas ako. Napatingin si Miguel, at walang alinlangan ang kanyang tinig. Ako rin. Akala ko, sapat na sa akin ang tahimik na buhay. Pero simula nang dumating ka, parang ako'y muling nabuhay. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Mabagal, maingat, ng damdaming matagal nang itinago sa mga salita. Sa oras na iyon, wala nang bakas ng takot. Tanging ang bugzo ng damdamin ang nangingibabaw. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Elena. Walang pagtutol, lumapit si Miguel, halos marinig ni Elena ang pintig ng kanyang puso. At sa ilang segundong lumipas, tanging ang init ng kanilang mga hininga ang nag-ugnay sa katahimikan ng gabi. Hanggang sa marahang naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na ng pangungulila, ng pangarap, at ng pangakong hindi na sila iiwanan. Walang pagmamadali, walang pag-aalinlangan. Tila sa halik na iyon, binitiwan nila ang lahat ng sakit ng nakaraan at binuksan ang pinto sa bago nilang pag-ibig. Nagtagal ang sandali, ang mga palad ay naghinang. Ang mga matay dahan-daang pumikit, kasabay ng pagyakap sa isa't isa, tila hindi na kailanman bibitaw. Sa kabilang dako ng bahay, isang lumang larawan ang nahulog mula sa estant sa loob ng kwarto. Nabasag ang salamin nito, at sa ilalim ay may nakatagong lumang sulat, hindi pa nila natutuklasan. Habang nagsisimula ang pag-ibig ni na Elena at Miguel, ang bahay naman ay nagsisimulang magbukas ng bagong bahagi ng nakaraan, isang lihim na matagal nang nais lumabas. Matapos ang matamis na halik sa ilalim ng tahimik na gabi, hindi pa rin bumibitaw si Miguel sa mga kamay ni Elena. Magkadikit ang kanilang noo, kapwa ninanamnam ang init ng damdamin at ang bigat ng emosyon. Kung sana, mas maaga tayong nagkakilala, bulong ni Elena. Huwag mong isipin ang nakaraan, sagot ni Miguel habang hinahaplos ang pisngi niya. Ang mahalaga, narito tayo ngayon. At ako, handang tumindig sa tabi mo, anumang mangyari. Napangiti si Elena, ngunit hindi niya napansin na sa loob ng bahay, isang kakaibang hangin ang biglang dumaan. Umalon ang mga kurtina kahit sarado ang mga bintana. Sa loob ng lumang silid sa itaas, bumukas ang anti-gang aparador at mula roon ay nahulog ang isang lumang larawan. Flak, napalingon si Elena. Ikaw na ba yun? Tanong ni Miguel. Hindi, tumayo si Elena at sumilip papasok. Galing sa taas, magkasama silang umakyat. Sa lumang silid, bumungad sa kanila ang basag na salamin ng isang larawan. Kinuha ni Elena ang frame. Isa yung luma at kupas na larawan, si Elvira, sa isang kasuotang tila kasal, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Katabi niya si Andres, hawak ang kamay ngunit walang ngiti. Sa likod ng larawan, may sulat na nakatiklop ng maigi. Nang buksan nila, agad nilang namuka ng sulat, hindi ito kay Andres o kay Rosario, kundi kay Padre Celestino, ang dating kura ng baryo. Elvira, kailanman ay hindi naging kasalanan ang magmahal. Ngunit huwag mong kalilimutan ang pangako mo sa simbahan, na iingatan ang lihim ng inyong angkan. Ang Zampa, na tinutukoy mo ay hindi guni-guni lamang, kundi isang kasaysayang kailangang ilihim. Si Rosario ay alam ang buong katotohanan, kaya't pinigilan kanyang umibig. Pero tandaan mo ito, ang sinumang magmamahal ng totoo ay kayang basagin ang tanikala ng nakaraan. Ngunit may kapalit ang bawat kalayaan. Padre Celestino, napapitlag si Elena sa nabasa. May Zampa, anong sumpa ang tinutukoy niya? Tumingin si Miguel sa kanya, seryoso ang mga mata. Baka ito ang dahilan kung bakit naputol ang pag-ibig nila ni Andres. Pero kung totoo ngang may sumpa, handa ka bang harapin ito? Tahimik si Elena. Ngunit sa kanyang mga mata, walang pagdadalawang isip. Kung ang pagmamahal natin ang magtatapos sa sumpang ito, oo, handa ako. Sa labas ng bahay, sa lilam ng isang punong matanda na, may isang anino ang nakatayo, nakamasid, tahimik, ngunit buhay ang mga matang puno ng alaala. Ang gabing iyon ay naging simula, ng pag-ibig, at ng pagbubukas ng isang misteryo.
Lumipas ang ilang buwan. Ang dating kagubatan ng Kailento na pinamugaran ng karahasan ay ngayoy matahimik. Ang mga puno ay mas lunti ang muli, ang hangin ay hindi na amoy pulbera, at ang lupa ay hindi na nanginginig sa yabag ng putukan. Sa paanan ng bundok, itinayo ang bantay ng Kailento Memorial, isang simpleng bantayog para sa mga sundalo at rebelde na nagbuwis ng buhay. Nakaukit doon ang mga pangalan, at isang mensaheng isinulat ni Kapitan Reyes at Dameng. Sa lupaing ito kami nagtunggali, ngunit dito rin kami nagkaunawaan. Huwag sanang muling madilig ng dugo ang mga ugat ng mga punong ito. Ang unit ni Reyes ay inilipat sa ibang destinasyon, dala ang bagong aral na hindi lahat ng laban ay nasusukat sa dami ng kalaban kundi sa bilang ng nabagong isipan. Si Dameng naman, piniling manatili sa bundok kasama ang ilang dating kasamahan upang tumulong sa pagprotekta sa gubat, ngayon bilang mga tagapangalaga at gabay ng mga susunod na salinlahi. Walang nangyaring himala, ngunit ang katahimikan mismo ay isang himala sa isang lugar na sanay sa putok at sigaw. Sa isang bahagi ng gubat, sa tabi ng altar, nakaupo ang matandang ermitanyo si Apoleke, tahimik na nagbabantay. Sa tabi niya, isang batang lalaki ang naglalaro. Anong ginagawa mo, lolo? Tanong ng bata. Tinitiyak ko lang na natutulog pa rin ang anino, sagot ni Apoleke, ngumiti. Tulog lang. Tumango ang matanda. Huwag mo sanang gisingin. Wakas.